Bukasyon ang isang guro. Hindi ito libangan. Hindi ito palipasan ng oras. Kailangan ikaw ay magsakripisyo sa iyong bukasyon, lalo kung ito ay tawag ng pangangailangan ng mga mag-aaral. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sheena Marie Fabro Espinili, Teacher 3, 12 taong nagtuturo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Elenita Gutierrez Fabro, Master Teacher 2, 31 taong nagturo. Naging teacher ako dahil sa aking inspirasyon. Naging inspiration ko ang aking mga teacher noong ako ay elementary. Magaling silang magturo, matatalino, disiplinaryan, at marami akong natututunan. Kaya sabi ko noon sa aking sarili, gusto ko pagdating ng araw, ako'y maging isang guro. Naging teacher ako una, naging inspirasyon ko ang aking ina dahil isa siyang guro. Nakita ko yung love and passion niya sa kanyang pagtatrabaho. Kaya ninais ko balang araw na maging isang guro din kagaya niya. Ang pagtuturo ko noon ay ang pagdulo, ang paraan ng pagtuturo ko ay theatrical. Since na ako ay nagtuturo ng panitikan sa Pilipino, kaya ang mga batang tinuturoan ko ay by groups. So, yung by groups nila, sa pamamagitan ng pagsasadula, yun ang paraan ng kanilang pagtatalakayan upang maintindihan ng bawat nakikinig kung ano talaga ang nangyayari doon sa paksang aming tinatalakay. Ang pagtuturo ngayon ay medyo challenging kasi kailangan namin makipagsabayan sa paggamit ng teknolohiya sa aming pagtuturo. And as a teacher, malaking tulong ang paggamit namin ng mga makabagong paraan ng pagtuturo gamit ang makabagong teknolohiya upang makuha namin ang atensyon ng aming mga bata. Bago ko simulan ang aking araw sa pagtuturo, una sa lahat, bago ako pumasok, ay nagdadasal muna ako sa ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa panibagong araw na ibinigay niya. At nag-aas ako ng guidance na sana ay maging fruitful ang aking pagtuturo sa buong maghapon. At pagdating ko sa paaralan ay masaya kong binabati ang aking mga eskwela. At bigyan ako ng mahabang pasensya at lakas ng pangangatawan na magampanan ko ang aking tungkulin sa buong maghapon. Sinisimulan ko ang aking araw sa pagtuturo sa pamagitan ng pagdarasal. Bago ako umalis ng aming tahanan, ako muna ay humihingi ng gabay kay Lord upang sa araw na iyon ako ay kaniyang gabayan sa aking pagtuturo at maikintal ko sa aking mga mag-aaral ang paksang tatalakayin at matutunan nila ang mga dapat matutunan sa araw na iyon. Dapat masigla, energetic, masaya upang ang talakayan ay hindi nakakaantok. Pinakamahirap na parte sa buhay ng isang guro. Siguro para sa akin ay ang pagiging isang guro at the same time ay bilang isang magulang para sa aking mga mag-aaral. Dahil sa araw-araw na lagi ko silang nakakasama, kailangan ko silang turuan, disiplinahin, at higit sa lahat ay dapat maging mabuting ihente ako para sa kanila. Bukasyon ang isang guro. Hindi ito libangan. Hindi ito palipasan ng oras. Kailangan ikaw ay magsakripisyo sa iyong bukasyon, lalo kung ito ay tawag ng pangangailangan ng mga mag-aaral. Minsan, kailangan, ang panahon mo ay kailangan ng iyong pamilya.
Pero dahil sa ikaw ay isang guro, kailangan umattend ka ng seminar, ng meeting, kung ito ay sa ikagagaling ng paaralan at ng mga mag-aaral. Ito ay gagawin mo para sa kanila. Para sa akin, ang pinakamaligayang parte ng isang guro ay yung makita kong matutong sumulat at bumasa ang aking mga mag-aaral. Nakakatanggap ako ng simpleng letter na nagsasabi ng thank you teacher sa pagtuturo sa amin. At isa pa, ang mga magulang na nagtithank you din sa akin na dahil naturuan ko ang kanilang mga anak sa pagbasa at pagsulat. Pinakamaligayang parte sa buhay ng isang guro, tulad ko, ay ang makita ko at mabalitaan ko na ang isa sa mga tinuruan kong mag-aaral ay nakatapos ng pag-aaral at narating niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon at nalampasan namin ang pandemic sa larangan ng pagtuturo. Nung panahon ng pandemic, talagang napaka-challenging kung paano namin ituturo ang mga topic para sa aming mga bata. So ngayong face-to-face na ang klase, kami ay natutuwa at bumalik na sa normal ang daloy ng pag-aaral ng ating mga bata. At dahil dito ay naibibigay namin ang dapat at sapat para sa ating mga bata. Siguro yung hindi ko makakalimutan, yung mga unang buwan or taon ko sa pagtuturo. Dahil bago pa nga lamang ako, kailangan kong matutunan at makita ang tunay na sitwasyon kapag nasa school na ako at kaharap ko na ang mga batang aking tinuturuan. Na may mga tanong din sa aking sarili na kaya ko ba ang magturo or susuko na bagad ako. Pero sa tulong ng ating Panginoon, sa guidance niya, eto ako ngayon, patuloy na nagtuturo. Mahirap man, subalit na i-enjoy ko pa rin ang pagtuturo at higit sa lahat ang pagiging isang teacher. Ang hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko bilang isang guro noong ako ay nagtuturo ay noong ako ay mag-birthday ng 60 years old. Binigyan ako ng sorpresa ng aking mga advisor class, kasabwat ng aking asawa na hindi ko akalain na ito ay mangyayari. Naramdaman ko sa aking sarili na ako pala ay mahal na mahal nila. At ito ay mga pangyayaring hindi ko makakalimutan sa buhay ko bilang isang guro. Sa lahat ng mga kabataan nangangarap na maging isang guro, ipagpatuloy ninyo ito. Kailangan natin ngayon ang mga gurong patuloy na gagabay at maglilang sa kaisipan ng ating mga kabataan tungo sa pagbabago ng ating bayan. Happy World Teachers Day!